Isang lalaki sa Florida ay inakusahan ng pambubugbog sa kasintahan sa publiko, pero itinanggi niya ito sa pulis. Oy, tol! Tigilan mo na ako! Oy! Sinaktan niya ako! Sinaktan niya ako! Oy, abogado ko! Nakikita mo? Mag-ingat ka, binabantayan mo ako ng walang dahilan. Babae ko yan! Babae ko yan, tol! Pagkalipas ng ilang buwan, muling naging target ng pulisya ang lalaki kaugnay ng pagbatay sa kanyang kasintahan. Anong video yon? May nakita kaming video na sinasaktan kanya sa kalsada. Sabihin mo sa akin. Huli! Magandang gabi! Hindi naman niya talaga ako sinaktan. Ito ang Law and Crime na inihatid ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ayon sa ulat, sinabi raw ng babae sa kanyang pamilya na naging mapang-abuso ang kanyang nobyo. May inilabas pa ng protection order laban sa kanya. Inaresto siya sa pagpatay at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Ngunit salungat dito ang mga ebidensya. Agosto 8, 2024, nasa Miami Beach, Florida tayo. Bago mag-alas 12:30 ng madaling araw, nang rumespond ang mga pulis ng Miami Beach Police Department sa lugar ng 21st at Park Avenue. Amen. Ipakita ang kamay mo. Huwag ilagay ang kamay sa bulsa. Pakiusap. Alam ko may tatalo kayo. Maraming tawag kaming natanggap. Hindi kami nagtatalo. Sige, pag-iwalayin muna namin kayo para makuha namin ang kwento ninyo. Batay sa ulat ng pulisya, pagdating nila, nadatnan nila ang akusado at biktima na magkalapit at nag-uusap sa bangketa sa 400 block ng 21st Street. Mukhang nagkaroon ng alitan ang akusado at biktima at magulo ang buhok ng biktima. Ang akusado ay labis na pawisan, dumudugo ang mga buko ng kanyang mga kamay at ang relo sa kanyang pulso ay natanggay sa pagkakakabit. Gayunpaman, sa harap ng mga pulis, parehong iginiit ng dalawa na walang naganap na alitan. Sige. Sandali, hindi kami nagtatalo. May ibang tao lang ngayon. Nasa telepono ang kapatid kong babae. Sandali lang. Napaka-importante niyan. Ang mahalaga, huwag niyang ipasok ang mga kamay niya sa mga bulsa niya. Hindi natin alam kung anong meron siya doon. Hindi naman kami nagtatalo. Naman. May problema ka ba sa kanya? Walang nag-aaway. Sino bang nagtatalo nun? Hindi ako, wala. May nakita lang akong magkasintahan na nagtatala habang tumatakbo pero hindi ako nakipag-away sa kanya. Tinawagan mo bang pulis tungkol sa magkasintahan? Hindi, may nakita lang akong magkasintahan na nag-aaway habang tumatakbo. Mga 20 minuto na ang nakalipas. Mga 20 minuto nang nakalipas. Hindi pa nga umaabot ng 20 minuto. Mga 5 hanggang 15 minuto pa lang ang nakalipas. Sandali, paumanhin. Teka lang. Hoy, kailangan kita. Hoy, makinig ka. Kailangan ninyo maghintay. Kukunin ko ang teleponyo mo. Hindi naman tayo nag-aaway eh. Hindi naman talaga kami nag-aaway eh. Relax ka lang. May ilan sa inyo na dumaan na nag-aaway, pero kami, nakasama ko, hindi. Aalis na kami ngayon. Ano to? Kaunti lang. Sinusubukan kong ipaliwanag sa'yo, pero hindi mo alam. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyayari. Hindi kita narinig dito sa site na to. Naririnig kita. Kita mo? Sasabihin ko, naririnig kita, nakikita kita. May grupo na nag-aaway doon at nakita nila yon. Sa ulat ng Miami Beach Police, kinilala ang lalaki bilang si Laurent Pion Jr., 28, at ang babae bilang si Naomi Cidadeni, 21. Kinumpirma ng mga saksi sa pulis na sina Laurent at Naomi ang sangkot sa pisikal na away bago dumating ang mga pulis. May video kami na pinapakita ang sinasaktan niya ang babae. Pwede ko ba makita? Oo, maganda. Magkakaroon ba tayo ng ebidensya? Kailangan namin ng impormasyon mo bilang patunay na nakausap ka. Halika, ako si Lor. Nasaan si Lawrence, Laura? Sige, pumunta ka, tumayo sa tabi ko. Kailangan mong tumayo dito bago ka arestuhin. Ayos ba? Bakit ako arestuhin? Dahil kailangan mong makinig sa mga sinasabi namin sa'yo. Yun lang. Sige! Ikaw ay masyado kang aligaga simula pa lang at nagsisinungaling ka sa amin. Tara na, sige. O ikaw ba yan? Kapatid mo ba siya? Hindi. No? Okay. Kaya arrestuin siya dahil sinaktan ka niya. Hindi niya ako sinaktan. Talaga. Anong video? May nakita kaming video na sinasaktan ka niya sa kalsada. Kaya sabihin mo sa akin. Dito! Hindi naman niya talaga ako sinaktan. Nakuha ng Law and Crime ang cellphone video na ginamit bilang ebidensya. Masyadong marahas ito para ipakita buo sa YouTube. Pero ayon sa police report, ito ang laman ng video. Makikita sa video na malakas sa sinampal ng akusado ang biktima sa mukha. Tinangkang tumakas ng biktima, ngunit hinila siya ng akusado sa buhok at pinabagsak sa lupa. Habang nasa sahig ang biktima, natatakpan siya ng isang nakaparadang sasakyan sa gilid at yumuko ang akusado at tila sinuntok siyang muli gamit ang nakasarang kamao. Kahit itinanggi niyang sinakta ng kasintahan niya, sapat ang video para pusasan si Lohon. Anong sinasabi mo? Bro,
Sandali, bro. Pakinggan mo. Ano ba sinasabi mo? Kalma lang. Bro, wag mo akong kausapin ng ganyan. Uy, kalma lang pare. Baka madagdagan pa kaso mo. Paumanhin. Makinig ka, makinig ka. May abogado ako. Pakinggan mo muna. Pwede mo akong kausapin, pero naka-probation ako. Hindi ko alam, yun ang gusto ko ipaliwanag. Hindi kita matutulungan, pare. Paano mo nasabing kaya mo akong tulungan? Paano? Harapin mo ang kotse ko. Paano mo nasabi yun sa akin, bro? Harapin mo ang kotse ko. Harapin mo kotse ko. Inaaresto kita. Paano? Pwede ba kitang makausap? Dapat nakaharap ka, may sasabihin ako. Hindi ko gagawin yan. Sige. Kailangan mo akong bigyan ng aking mga karapatan. Kailangan ko ng sandali. Paano mo sasabihin sa akin kung susulatan mo ako? Pakiusap. Pakiusap, pinipilit mo ako. Hoy! Hoy, ako! Mami, Mama, hoy, wala siya sinasabi. Ako, lumayo ka. Pwede mo bang ipakita sa akin kung anong video nakikita ninyo? Kasi pwede ninyong tingnan lahat ng kamera. Dito lang ako tatayo. At tingnan ninyo kung sine-check ninyo lahat ng kamera. Mauwi ka rin sa kulungan. Kai, ang tanga mo. Pakinggan mo, kailangan ko makausap ang sarhento, bro. Papa, pakinggan mo, kailangan ko ang mga karapatan ko. Sandali lang, bro. Kriminal ako. Kriminal ako. Hinihingi ko ang mga karapatan ko. Hinihingi ko ang mga karapatan ko. Hoy, hindi pwede! Hoy! Hindi! Hindi ko kaya! Hindi! Hoy! Pakinggan mo ako! Wala siya! Wala siya! Wala siya! Hoy! Tigilan mo na ako! Hoy! Sinaktan niya ako! Sinaktan niya ako! Hoy! Ang abogado ko! Nakikita mo to? Nakikita mo to? Ayaw nilang labagin ang batas! Ayaw nila! Kailangan. Malaman. Oy! Pulis ako! Oy! Tigilan mo na, tol! Oy! Tigilan mo na, tol! Sisi ko, tol! Tigil! Tigilan mo na yan, please. Tigil! Anong ginagawa mo? Puno ka ng kasinungalingan. Mami, tawagan mo siya ng labing isa. Tawagan mo siya ng labing isa. Ipaglalaban ko ang buhay ko! Ipilaglaban ko ang buhay ko, bro! Hawak nila ang mami ko. Pwede ka bang kumalma? Walang anuman. Kinakausap kita. Ginagawa mong batas, bro. Kinakausap ko si bro. Pwede ka bang kumalma? Hola! Kinakaplapan kita para isakay sa kotse ko. Tapos nagluloko ka pa. Diyos ko, bakit mo ako tinatanong? Siya ang babae ko. Siya ang babae ko, bro. Pwede mo bang tingnan ang video? Hindi mo siya nakita ng malinaw. Siya ang nanakit sa'yo habang pareho kayong nasa gitna ng kalsada. Pero hindi naman niya ako sinaktan. Sige, sabihin mo Patingin nga ng video. makikita mo yan sa korte. Pero hindi mo naman kailangan magsampa ng kaso laban sa kanila. Pero kung anong nakita natin, ayos lang, hindi ka pwedeng pumunta doon. Sandali, excuse me. Pakinggan mo, hindi ka pwedeng pumunta doon, pare. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naman siguro seryoso. Pakinggan mo, hindi ka pwedeng pumunta doon. Tingnan mo kung paano mo ako pinipilit, ha? Tingnan mo kung paano mo ako pinipilit. Grabe naman yan. Mami! Uy, wala siyang sinasabi. Sinabihan ko siyang manatili. Halika rito. Pakita mo kung anong video ang nakikita ninyo. Pwede ninyong tingnan lahat ng kamera. Tatayo ako dito habang tinitingnan ninyo ang mga kamera. Gawin niyo yan kundi pareho kayong arestuhin. Sige, sinusubukan ko iwasan yan. Pasensya na pero tuwang-tuwa ako na nagsalita kayo. Kailangan kong basadin ang mga upuwang yon. Sige, oo, tama. At sa mga ganong klase ng relasyon, ang biktima, Ooh! oo, traumatized siya. Sige, papanoodin ko ulit yung video. Ibaba mo na ang telepono. Matagal na silang nag-aaway bago pa kami nag-video, kaya namin ito ni-record. Hinila niya buhok niya at ibinagsak siya sa sahig. Sige, bibigyan kita ng impormasyon para maipadala mo yan sa akin. At ipadala mo sa akin ang lahat ng meron ka. Kukunin ko lang ang mga pahayag ninyo. Sige. Kukunin ko lang ang cellphone ko para masimulan kong ibigay sa inyo ang impormasyon. Medyo hinihingal. Sinusubukan niyang gawin ng patras na hawak, pero di ko maintindihan. Hindi ko maintindihan, di ako nagre-receive. Lalito ako sa kanya. Hindi niya ako sinubukan. Hindi ko maintindihan. Oo, ginagawa kayo, men. Tama, kaya magsimula tayo sa iyong impormasyon. Pakiramdam ko parang naaresto ko na ang taong to dati. Kailangan kong tingnan.
parang naaresto ko na siya dati dahil sa kapareho o kahalintulad na dahilan. Talaga? Yun ang inaasahan natin na matuto sila at tumigil. Sige, sabihin mo sa akin kung anong nakita mo. Narinig ko may sumisigaw sa labas ng mga 2 o 3 minuto. 2 palapag ang apartment namin. Lumabas ako sa balcony sa 2nd palapag at tumingin pababa. Habang ginagawa ko ito, narinig ko ang anak kong umaakyat ng hagdan at nagsabi, Ma. "Naririnig mo ba silang nag-aaway?" Sabi ko, mukhang nakakatakot talaga. At napapitingin ako sa ibaba at nasa likod ko ang anak ko. Doon ko nakita na uwi na ito sa pisikalan. Patuloy silang nagsisigawan. Tumawag ako sa siyang na isang-isang para mag-report habang nanonood at nagvi-video ang anak ko. Sige, at naririnig ko silang malakas na nagsisigawan sa Espanyol. Ayon sa ulat, halos 1 taon na magkasama at magka-live-in sina Loret at Naomi noong insidente. Pagkatapos ng alitan, sinabi ng pulis kay Naomi na magkakaroon ng mandatory restraining order. Sana maintindihan ninyo na hindi kami nandito para guluhin lang kayo. Sige, kapag nakita namin na may totoong video ng isang lalaking nasa hustong gulang na nananakit ng babae, alam mo, ibang usapan na yon. Sige, hindi mo dapat pinagdadaanan yan. Kahit mag-away pa kayo, hindi mo dapat pinagdadaanan yan. 13 taon ko nang ginagawa ito. Ulit-ulit nangyayari, toxic itong relasyon. Kailangan mo maghanap ng ibang lalaki at hanapin ang sarili mo. Sa totoo lang, makukulong siya na yung gabi. Magkakaroon ka ng restraining order laban sa kanya hanggat matapos ang kaso. Mandatory ito, kaya kung pumasok siya, ayoko nang alanganin. Kung may gawin siya, maaari siyang mapahamak. Kaya kung ayos pa kayo, siguraduhin mong hindi kami pupunta rito. Sige, gano'n na kayo katagal magkasama? Magkasama ba kayo nakatira? Sige, at para sa taong yon o halos 1 taon. Kailangan mo ba ng case card? Pero alam mo ang kaso, Sige. nakuha mo ang impormasyon mo. Ang pangalan niya, apelido, gitnang pangalan, petsa ng kapanganakan, address kung saan siya nakatira, magkasintahan ng 1 taon, magkasama ng nakatira, walang anak. Salamat. Hanap niya at yun ang kanyang numero ng telepono. Salamat sa mga papeles. Alam ko mahirap ito. Pero ang hiling lang niya, nasa kanyang mga teleponong gusto niyang kunin. Kaya telepono. Sige, yung kotse ba nakapangalan sa'yo o sa kanya? Sa ate ko yon. Kotse ng ate mo. Pangalan mo? Pasensya na. Ngayon, kailangan ko ng pakikipagtulungan mo. Kailangan nating simulan ng proseso para makauwi ka. Nasabi ko na sa'yo, Nasa probasyon ako ng 13 taon. Ayos ka lang. Kailangan mo lang makinig sa akin at sundin ang sinasabi ko. Hindi ko ito ginagawa-gawa lang. Ayos ka lang. Makinig ka, istorbo ba ako sa'yo? Hindi mo ako inistorbo. Tingnan mo, nandito ang babae ko ngayon. Nandiyan lang sa tabi. Eh, Avurang. sabi niya may video daw ako na sinasaktan ng girlfriend ko. Siya ang girlfriend ko ngayon. Makinig ka, bago ka pa magsalita, lahat ng sinasabi mo sa akin ay naiintindihan ko. Gusto ko lang tiyakin na alam mo kung anong tawag sa batas na yan. Iyan mismo ang sinusubukan kong ipaalam sa'yo dahil ako ay nasa probasyon. Alam ko ang sistema. Alam ko kung paano lahat gumagana. Hindi ko alam kung sino ang nagtatangkang isampa sa akin ang kasong pagtutol sa pag-aresto. Hindi ko alam kung sino gumagawa niyan. Ayokong sumakay agad sa kotse kasi gusto ko munang makausap ang sarhento. Kausap ko siya kanina. Hindi niya ako sinaktan o ginawa ng masama. Baka nagka-misunderstanding lang kami. Sige. Ginagawa lang niya trabaho niya. Naiintindihan ko lahat. Sige. Ang gusto ko lang ipaliwanag sa'yo, Bern. Ang babae ko ngayon ay nandito. Sige. Pwede mo siyang tingnan. Wala siyang pasa o anumang marka. May tao doon! Agawin mo ang X sa capture! Sa kanto! Nakuha mo! Sa kanto, may nag-aaway. Sige, nagpunta pa talaga tayo doon. Doon nila ako nakita at nilapitan. Sige, akala nila kami yung nag-aaway. Sige, si Margaret, pwede mo rin itanong yan. Hoy, pakinggan mo. Darating si Sargento at kakausapin ka. Makikinig kami. Sige. Tingnan mo, gaya ng pagrespeto namin sa'yo at pakikinig, gusto ko rin na kalmado ka habang nag-uusap tayo. Mag-iimbestiga sila. Ngayon, sa uli. Maaring umatong sa aresto ang investigasyon, pero at ang pag-aresto ay hindi agad nangangahulugang may kasalanan ka. Mel, Makining. nasa probation ako.
Dapat nakikipag-ugnayan ako sa pulis. Kaya nga sinubukan ko na ipaliwanag sa'yo bago ako nakaposas. Ganito ang nangyayari. Alam mo... Kaya ngayon, ikaw na. Alam ko, Aking hello ngayon, ikaw ang magpapasya kung paano mag-react. Makinig ka lang. Dati akong PO, kaya dapat mo akong pakinggan. Pareho tayong namumuhay. Sa buhay, nakikinig ako. Kung paano ka kikilos mula ngayon ay may malaking epekto. Salamat. Okay lang ang probation mo kahit naaresto ka. Magtiwala ka. Magtiwala at maniwala ka sa akin. Mag-relax ka. Hindi ako pwedeng mapunta doon. Kung gawin mo, maliit lang yon. Pwede kang bumalik sa probation. Kung paano ka magre-react at tikilos mo lang ngayon, yun ang magtatakda na marami sa buhay mo. Kaya nakikinig kami sa'yo. Opisyal, may sarhento dito. Pwede mo bang ulitin? Pagkatapos mo, kami naman magsasalita. Salamat! Tama ba? Salamat. At mananatili tayong kalmado at magiging maayos ang pakikitungo. Pinaalagaan ko yun. Yan ang tamang pag-ugali. Si Laurent Pion ay inaresto dahil sa kasong pananakit at paglaban sa isang opisyal ng walang karahasan. Parehong umanay mga misdemeanor ang dalawang kaso. Gayunpaman, mukhang nag-aalala pa rin si Laurent na maaring maapektuhan ng pag-aresto na ito ang kanyang probation. Usaping mag-partner. Problema yan. Iintindihan mo ba ang sinasabi ko? Binugbog ko lang ang ibang lalaki sa kalsada. Laro lang. Walang kaso. Ikaw sa'yo, siya sa kanya. Pero ito, issue ng pamilya. Hayaan mo ipaliwanag ko. Ipaliwanag ko sa'yo siya parang gusto ko. Kasi hindi ko alam. Sige! Laura, naalala mo ba? Ako na ang tatawag sa opisyal mo para sa iyo. Nasa probasyon ako. Nasa probasyon ako. Tama yan. At ngayon, sinasabi mo pupunta ako sa pulis. Hayaan mo na, gagawin ko na lang ang gusto ko. Hindi ako makikialam dyan. Hindi ko pa naranasan ang sistema ng korte habang nasa probasyon. Hindi ko alam kung paano yun. Kailangan mo ang probasyon. Oo, ilang beses ko na yung sinabi sa kanya. Sige, sinabi ko sa kanya na tigilan ng kakaganyan. Makikita mo na ang iyong hukom. At oo, pupunta ako. At mula doon, Ang iyong hukom ang magpapasya kung ibabalik ka nila. At babalik ka ulit. Ngayon, ano nangyari sa kasong ito? Pupunta ka sa korte para sa kasong ito, katulad ng ginawa mo sa naunang kaso. At doon nila malalaman kung ano ang gagawin nila. Pero, kung gaya ng sabi mo, walang magpapatotoo, walang pupunta. Makinig ka. Naintindihan mo ba? Kung ganon, sa'yo na lahat ng ito, ari-arian mo na. Pera mo yan, huwag nang dagdagan. Telepono, salamin, at susi dito. oo. Yung key fob, gusto mo bang ibigay lahat sa girlfriend? Oh! Sige! Kaya nga, sinusubukan kong sabihin sa'yo, May isa pa akong nawawala. meron siya. Meron siya noon. Tingnan mo, hindi. Hello? Yung puti, yun ang itim. Mami, binigay niya sa kanya yung itim. Oo, hindi ako sigurado. Sige. Tara, kumpasa tayo para makapansimula ka na. Pumunta ka dito sa umaga para makita ang iyong hook. Sige. Uy, ang pangalan ko ay ngayon. Tinatangkang kong mag-iwan ng mensahe sa pamilya kung gusto ninyong tawagan kami. Nasa hindi. Papasok ka na. Nasimulan na namin ang proseso mo. Pumasok ka. Papupuntahin ko siya dito para makausap ka. Ang numero ng telepono ay... Kukunin ko ito. Pumasok ka na at papuntahin ko siya dito. Oy, tama na ang mga kasinungalingan. Naintindihan mo ba ako? Ayos lang. Umupo ka muna sa kotse. Dadalhin ko siya dito. Sige? Dadalhin ko siya dito pag nasa kotse ka na. Salamat, pinahalagahan ko yon. Isara mo ang pinto. Dalhan mo siya ng kotse. Dalhin mo siya, halika. Bibigyan ko siya ng 1 minuto. Halika dito, binibini. Si Laurent Pion Jr. ay pinalaya mula sa kulungan matapos umanong magpiyansa. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, iniimbestigahan na naman ng mga detektib ang isa pang krimen na di umano'y kinasasakutan ni Laurent Pion Jr. Ngunit sa pagkakataong ito, pagpatay na ang krimen. Batay sa dokumento ng korte, noong Disyembre 7, 2024 makalipas lang ng kauntiang alas 6 ng umaga. Nagpadala ang Florida Highway Patrol ng unit sa ECM 45 northbound at Ives Dairy Road on-ramp matapos iulat ang away ng isang lalaki at babae malapit sa kalsada. Maraming tawag ang natanggap tungkol sa pag-aaway ng lalaki at babae at isang lalaki na hinihila ang babae sa itim na SUV. Habang kapunta sa lugar, iniulat ng dispatch sa mga unit ang natagpuang katawan sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, natagpuang hubad at nakadapas sa gilid ng kalsada ang biktima na may sugat sa katawan. Kinumpirma ng MDFR na patay na ito. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Naomi Cidadini. Patay sa warrant of arrest ng Disyembre 2024 huling, nakita ang biktima kasama ang suspect nang umalis sa Chiddish Gentleman Club. Sabi ng dokumento, ayon sa saksi, dumating si Laurent Pion sa bahay niya na puno ng dugo ang katawan.
Nang kumprontahin ng saksi si Laurent, sinabi umano niya na tumalon si Naomi mula sa sasakyan ni Laurent sa Isiam-45 at Ives Dairy Road nang mabangga siya ng isang di kilalang sasakyan na agad tumakas. Batay sa dokumento ng korte, tinangkan isakay ng suspect ang biktima sa sasakyan, pero tumanggi ito. Sabi ng suspect, nang marinig niya ang ambulansya, agad siyang umalis dahil magkasama sila ng biktima bilang mga akusado sa isang kaso at bawal silang magsama. Ayon sa suspect, nakita niya sa rearview mirror habang umaalis na isinakay ang biktima sa ambulansya at dinala sa di kilalang ospital. Natagpuan ng investigador si Laurent sa araw ding iyon. Batay sa warrant of arrest, dapat siyang nasa house arrest at may ankle monitor. Ayon sa ulat, natunto ng ankle monitor si Laurent sa isang apartment complex, ngunit sinubukan niyang tumakas pagdating ng pulis. Batay sa mga dokumento ng korte, tumakas ang suspect gamit ang sasakyan mula Miami-Dade County, pabalik ng Broward County habang sinusubukang pahintuin ng pulis. Sa kanto ng Red Road at Miramar Parkway, huminto ang suspect matapos mabangga ang ilang sasakyan. Tumakbo ang suspect palayo sa sasakyan at huli nang naaresto ng MBPD at Miramar Police Department. Kinasuhan si Laurent Pion Jr. ng second-degree murder dahil sa pagkamatay ni Naomi. Pebrero 2025, sumulat siya sa hukom na nagpahayag ng kanyang pagiging inosente at sinabing si Naomi ay namatay sa hit-and-run na aksidente. Ayon sa online court records, nakakulong si Laurent Pion Jr. sa Miami-Dade County Jail nang walang piyansa at may hearing sa Oktubre. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Miller. Kita-kits ulit bukas para sa bagong kaso.